Dahil sa pinaigting na programang pangkapayapaan ng Philippine Army, ligtas ngayon sa insureksyon ang probinsya ng Davao del Sur. Ang ulat mula kay Karina Cayon ng PIA Davao del Sur. Magiging kaakibat na ng Philippine Army ang pamahalaan ng Davao del Sur sa pagpapatuloy ng programang pangkapayapaan at kaunlaran. Ito ay matapos maideklara ng 10th o 2nd Infantry Brigade sa ilalim ng 10th Infantry Division ng Armed Forces of the Philippines na malaya at ligtas na ang buong probinsya sa pang-insurhensiya. Ayon kay Lieutenant General Ricardo Rainier Cruz, Commanding General ng Eastern Mindanao Command or EastMINCOM, naging matagumpay ang implementasyon ng Peace and Development Outreach Program o PDOP sa probinsya na siyang nagpalikas ng rebeldeng CPP-NPA. Protektahan pa rin natin, hindi lang yung mga tao laban sa ating CPP-NPA, pero protektahan natin na pasigurado na yung mga projects na gagawin ng probinsya ay may tayo natin at pakita natin na yung mga tao ang dapat palagay sa mga projects ito. So kaya na yung mga 39 IBs namin na kanina, they will be siguro redeployed sa boundary ng Davao del Sur at sa nakilala ng Magpet. So ensure na hindi na makabalik yung armado ng NPA sa area ng Davao del Sur. Likewise, yung nasa 73rd IB na nasa Balita, i-address nila yung problema naman sa boundary ng Sarangani, sa Labin at sa Kalakatan. Sa isang joint area clearing completion ceremony sa provincial capital, naging positibo ang tugon ng pamahalaan ng probinsya sa pangunguna ni Governor Claude Bautista na nangako ng buong suporta na paigtingin ang pangkapayapaan sa Davao del Sur sa layuning mabigyang kaginhawaan ang pamumuhay ng mga residente, lalong-lalo na ang nasa rural areas. I think hand in hand with the ending of the insurgency problem, the military will not rest their case with this, but they will double their efforts in order to sustain the lasting peace in this province. And I commend them for that because as I have talked with General Cruz and General Bernardo, they are 150% supportive on attaining that sustainable peace and order in our province. Nagpahayag din ng pangakong suporta ang mga local chief executives sa pamamagitan ng League of Municipal Mayors na pinangungunahan ni Mayor John Johnson ng Don Marcelino. Well, actually, the League of Municipal Mayors, me being the president, I've been asking all the mayors to be very active to support our military. Ang Deputy Chief ng Unified Command Staff for Civil Military Operations sa ilalim ng EastMINCOM, si Lieutenant Colonel Lyndon Panisa, ay nagpahayag ng kasiyahan at pasasalamat sa pagtanggap ng lokal na pamahalaan sa mga hamon para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Si Panisa ay isa sa mga nagsimula ng PDOP sa Davao del Sur. But ito nga sabi natin, ay yung primary responsibility lang i-handover natin sa probinsya, but yung support at saka yung activity ay patuloy para makamit natin yung totoong peace and order at saka development sa area. Para sa Telebisyon ng Bayan, Karina Laminero Cayon ng Philippine Information Agency, Davao del Sur.